Ayon sa alamat, ang sinumang makakuha ng pag-aproba ng Divine Sword ay magkakaroon ng walang katapusang kapangyarihan at magiging bagong hari. Ngunit sa loob ng 300 na taon ay walang makalapit dito nang marinig ito ng hari, agad siyang nagdaos ng isang malaking kompetisyon. Kung sino ang makakabunot ng espada ay hindi lamang makakatanggap ng gantimpala na $1 billion kundi mapapakasalan din niya ang prinsesa. Nang marinig ito ng mga tao, ang mga tao ay nagmadaling pumunta sa lugar ng kompetisyon, at ngayon ang isang salamangkero ang kumbinsido na siya ang mapipili at siya ay humakbang pasulong upang e-challenge ito. Nagsumikap siya papunta sa barrier ng espada ng 2 hakbang pasulong ngunit wala siyang magawa. Desperado siyang uminom ng potion at pinilit na pumunta sa 3 hakbang ngunit naramdaman ng espada ang kanyang panlilinlang at nagpatawag ng isang banal na dragon na pinasabog siya bilang parusa. Ang mga manunood ay nanginginig sa takot, ngayon ang isang mayamang binata na Panginoon na naakit ng kagandahan ng prinsesa ay nagpasya na sumubok ng malapit na siya sa kanyang 3 hakbang sa sobrang tiwala siya sa kanyang sarili. Ngunit pagkatapos ay ang pagdiin ng espada ay nahirapan peren siya, nang malapit na siyang mabigo ay tinulungan siya ng kanyang mayordomo, at nagpadaloy ng isang pag-agos ng lakas sa kanya na nagtulak sa kanya sa 5 hakbang. Ang espada na parang pinukaw ay nagpakawala ng mas malaking puwersa, at ang mayordomo pagkatapos ay inutusan ang lahat ng mga katulong na ipahiram ang kanilang lakas ng enerhiya sa batang Panginoon, na bahagya siyang itinulak sa 6 na hakbang, ngunit ang espada ay nagpasabog ng kapangyarihan na itinapon siya pabalik sa pagkatalo, ngunit ang hari ay nasiyahan at ipinahayag na ang prinsesa ay ikakasal peren sa mga prinsipe dahil walang naging hari, gayunpaman ay tatanggapin peren niya ang mga prinsipe. Ngunit ang prinsesa ay sumugod sa barrier, na determinadong gamitin ang kapangyarihan ng espada at baguhin ang kanyang kapalaran, ngunit ang lakas ng espada ay napakalakas sa kanya. Bahagya pang umabot siya sa 3 hakbang bago bumagsak, sinabihan siyang sumuko at tanggapin ang kanyang pwesto ngunit tumanggi ang prinsesa sa pagguhit ng kanyang sariling talam bilang pagsuwi tumulak siya pasulong na umabot sa 5 hakbang ngunit hindi na siya nakarating, nang mahawakan ng kawalan ng pag-asa. Ang isang nag-iisang lalaki na naantig ng kanyang pasya ay humakbang pasulong upang tulungan ang prinsesa, ngunit hindi siya pinansin ng prinsesa, ngunit umakyat ang pulubing lalaki ng walang kahirap-hirap na humakbang, natulala ang mga tao sa pulubi hanggang sa tumabi na siya sa prinsesa na ikinagalit ng batang Panginoon na inakusahan siyang mandaraya. Ngunit walang pakialam ang lalaki. Naglakad siya ng pahakbang hanggang sa tumayo siya sa harap ng banal na espada. Biglang, tinawag muli ng espada ang banal na dragon. Ang mga tao ay naghanda para sa parusa ng lalaki, ngunit ang dragon ay nawala sa hangin. Inakyat ng lalaki ang huling hakbang, ang 10, at kinilala siya ng espada bilang tunay na Panginoon nito. Ang batang Panginoon, na ayaw tumanggap ng pagkatalo, ay inutusan ang kanyang mga tauhan na agawin ang espada sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit ang lalaki, na ngayon ay may kapangyarihan, ay walang kahirap-hirap na tumalo sa kanila. Pagkatapos, sa pangwakas na pagkilos, ibinigay niya ang espada sa prinsesa, pinuputol ang mga tanikala nito at binago ang kanyang kapalaran magpakailanman.